So yun, what's up mga karubing? For today's video, bumili tayo ng ang battery. Binili kong brand is Audi. I-review natin kung gaano tatagal to. Audi. Vlogger na rin ako eh. Vlogger. Shoutout kay Romeo. Vlogger na rin tayo ngayon kasi. Itong na to, nabili ko ng 1,150. Pero mura lang to sa iba, mas mahal kasi dito sa bandang Tandang Sora eh. Sa iba mga 800 plus lang yata to o 1,000. Dito medyo mahal na kasi malayo na. Ngayon kakabit natin doon sa Honda Click. Tingnan natin kung gaano katagal yung na ito. I-review natin para lang to sa mga baguhan. Pero pag yung mga alam na itong video na to, itong ganitong battery kung maganda, i-comment nyo na lang. Kasi ngayon ko palang gagamitin kasi bago lang ako sa pagmumotor. Ayun. Marami kasi nakapagsabi, maganda raw to, sabi ng mekaniko namin dito, okay na daw itong Audi. Budget friendly, maganda. Made from Thailand na pala to. Subukan natin. I-review natin siya ng kung hanggang kailan ang itatagal niya. Ang date ngayon is March 14, 2025. Ngayon ko lang siya na-purchase. Tapos mamaya ikakabit na natin to doon sa ating unit na Honda Click 125i. Walking. Break time pala ngayon. Break time. Alas 10. Break time oh. Pagkakataon ko na para maikabit. Hanggang alas 12 na yun guys. Hanggang alas 12. Ay hindi naman. Hindi naman hanggang alas 12 guys. Kakabit natin to maya. Ito na, papunta na ako sa motor. Ito na ang ating unit dito. Kabit na natin guys. Ito na siya. Tingnan natin tools. Dito sa part ng video na to, explain ko na kung bakit ako magpapalit ng battery. Napansin ko kasi sa panel ko meron siyang abnormality sa battery. Mabilis bumaba yung pagbaba ng voltage ng aking battery. Napapansin nyo, baba kagad ng 0.1, 0.0. Dapat medyo matagal yan. Dapat aabot lang siya ng 12.4. Ngayon binuksan ko na kaya tumaas uli yung voltage kasi nagkakarga na uli yung battery niya. Nakabukas na yung makina niyan kaya tumataas ulit. Pero pag pinatay ko yan, nag cold start ulit ako. Pagdating na naman ng pagbukas ko niyan, sa 11.2 na naman yun. Kaya ibig sabihin nagbo-voltage drop. Ito naman, kung pakita ko sa mga baguhan lang to, yung bago na magtanggal ng battery ng Honda Click. Kaya may screw lang yan dyan. Unscrew na natin. Tapos yan, tatanggalin mo. Yung minsan kasi matigas yan. Yung iba sinusungkit sa gilid-gilid ng flat screw. Pero may technique dyan, yan. Tuturo ko lang din sa inyo. May butas yun sa gilid. Kuha lang kayo ng Allen key na medyo pasok dun sa butas na yun. May butas dyan. Napapakita ko paano. Ipo-pull out mo lang yan para hindi ka na mag-sungkit-sungkit sa gilid ng screw. Para may angat mo yan. Yung talagang purpose ng butas na yan. Bukod sa tanggal, diba? Mabilis lang tanggalin yun. Tapos yan, natanggalin mo lang uli yung cover cup. So makikita mo na yung battery dyan. Tanggal natin, medyo mahirap-hirap tanggalin dyan. Ugain mo lang lagi yan para matanggal. Pero pag natanggal mo na yan, makikita mo na din yung battery, yung fuse, yung mga fuse, andyan lahat. Yung main fuse, ilaw, busina, andyan lahat ng fuse. Sa compartment na yan, andyan lahat. Makikita mo na lahat dyan. Yan sa part na yan. Mahirap matanggal yan sa una kasi medyo pag di na tatanggal yan, matigas talaga yan. Ang cup na yan. Mas mahirap patanggalin kasi solo lang ako dyan. Nagtanggal ako tapos nagka-camera pa. Kaya medyo natatagalan ako. At yung pansin nyo, isang kamay lang gamit ko. Yung isa na sa camera. Kaya medyo tatagalan tayo magtanggal lalo. Pero pag natanggal mo yan, madali na nang tanggalin yung battery niyan eh. Nakascrew lang yan. Yan, nakascrew na. Medyo okay na tayo dyan. Natanggal ko na. Ayan, nakikita mo na yung relay, fuse, yan. Yan lang. Okay na ba tayo dyan?
Sa point na to, titignan din natin yung mga fuse kung buo pa, double. Papakita ko lang din kung paano mag-tester ng mga fuse kung buo pa. Ayan, may tester ako dyan, gagamitin natin sa continuity test lang gagawin natin dyan. Lalagay lang natin sa ohms yung tester. Yan, lalagay natin sa ohms. Magkakaroon niya ng resistance. Yan, yung ohms yan. Ohms. Nakita mo naka-open, oh, open line. Open line ang tawag dyan sa OL. Tapos pag tinesprad natin yan dun sa mga, may nakalitaw na baka dyan sa ibabaw na ng mga fuse. Yan, malalaman mo kung sira yan pag hindi na tumutunog. May mabaser naman yung tester, tutunog yan o kaya hindi na gumagalaw sa mga analog na tester. Pag di na gumalaw yung pinaka kamay ng tester, wala na, sira na yan. Ibig sabihin, wala na siyang contact. Ayan, meron na, may contact pa lahat yan. Double check lang, pinakita ko lang din kung paano i-test yung mga ano. Sa mga baguhan lang to, pero pag luma ka na, alam mo naman na yan eh. Ayan, ayan lahat ng fuse. Isa-isa ko lang, double check ko lang ba. Minsan kasi dyan maluwag, kaya naglo-lose contact. Kompleto naman lahat, may may continuity, kaya okay naman. Tapos ayan na, madali lang naman yan. Sa point na to, kompleto naman na yung mga connection, kaya okay na tayo. Sa susunod na video na ganap na tayo. Ngayon ito, kukunin ko na yung papalit kong battery. Ito na, si Audi gel battery. Tingin ko nabili ko kasi yung motor ng second hand din. Kasi karamihan ng stock ng click, sabi nung unang owner, hindi pa raw napapalitan yung battery niya. Pero tanong ko lang sa mga makapanood na ito, ano ba talaga ang tatak ng battery ng Honda Click pag stock na battery? Yuasa ba o GS? Kasi marami nagsasabi sa akin na napalitan na raw yung battery nito kasi 1.5 year pa lang palit na. Yun, kaya nagtataka din ako. Kasi yuwasa na yung nakita akong battery nito. Yan, yuwasa na siya. So yun, moving on na tayo. Ngayon, papakita ko lang kung paano ko magkabit ng battery. Sa akin lang to kasi parang trivia na din. Battery kasi may polarity. Uunahin mo lagi pag magkakabit ka is yung positive. Kasi ang tendency nun, pag negative nung inuna mo, pag in-screw mo na yung positive, madikit ka sa body ground, magi-spark yung screwdriver or mag-short yung battery. Kaya dapat pag magkakabit ka ng battery, uunahin mo muna yung positive, sunod na yung negative. Tapos pag magbabaklas ka naman ng battery, ang uunahin mo naman is yung negative bago yung positive. Yun lang. Naikabit na natin. Yan na, 12.4 ang kanyang voltage. Hindi na siya nagbo-voltage drop. Unlikely nung una, ang bilis niya. Pagkapatay ko pa lang nung pagbaba ko ng stand ko, yung side stand, magda-drop na kagad yan ng 11.2 ng tuloy-tuloy. Ngayon matagal na siya mag-drop. Yun lang, thank you. Nakabit ko na. Monitor na lang tayo kung ilang taon nang tatagal yung aking battery bago. Thank you. Salamat. Peace, yo.